Magandang araw mga bata! Naway maganda rin ang inyong mga araw, pero bago dyan, atin munang simulan ang ating talakayan ngayong araw sa isang panalangin. Ilagay muna natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon mga bata, ayos lang ba kayong lahat? Mabuti naman at okay lang kayong lahat dahil magkakaroon tayo ng maraming aktibidad mamaya. Ngayon mga bata, maaari ba kayong magbukas ng inyong mga kamera upang matingnan ko kung sino ang narito at lumiban sa ating klase ngayong araw. Ipakita niyo sa akin ang pinakamagandang ngiti niyo. Handa na ba ang lahat? Isa, dalawa, tatlo, ngiti! Okay, mahusay mga bata. Mabuti naman at nakikita kong narito kayong lahat sa ating klase ngayong araw. At masaya akong makita kayo ngayon at dahil dyan, meron kayong 2 puntos lahat. Masaya ba kayo dyan? Mabuti naman! Ngayon, meron akong hinandang isang maikling aktibidad na kung saan dito ko malalaman kung natatandaan niyo pa ang huling leksyon natin. Ang larong ito ay tinatawag na Four Peaks, One Word. Pamilyar ba kayo sa larong ito? Mahusay! Ang larong ito ay katulad lang sa larong nilalaro nyo, na kung saan merong 4 na mga larawan at inyong huhulaan kung ano ang salitang nakaangkop sa larawan. Naintindihan ba mga bata? Mabuti at simulan na natin ang laro. Ngayon na, dumako tayo sa unang larawan. Ano kaya ang larawang ito? Tama, ito ay ang anyong tubig. Ang anyong tubig ay tumutukoy sa mga iba't ibang katawan ng tubig na matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Ito ay kinabibilangan ng mga karagatan, dagat, lawa, ilog, talon, batis at iba pang katulad na katawan ng tubig. Sa susunod naman na larawan, ano kaya ito? Tama, mahusay. Ito ay ang anyong lupa. Ang anyong lupa ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng kalupaan sa mundo. Ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo, hugis, taas at mga katangiang pisikal. Halimbawa nito ay ang kapatagan, bundok, talampas, bulubundukin, burol, lambak at iba pa.
Mabuti naman mga bata at natatandaan niyo pa ang ating leksyon noong nakarang araw dahil dyan kung masasabi na handa na kayong matuto sa ating panibagong leksyon ngayong araw. Ngayon mga bata, pag sinabi kong handang makinig, sasabihin niyo lamang handang matuto. Ulit, pag sinabi kong handang makinig, tama! Ngayon nasasabi ko na talagang handa na kayong makinig at handang matuto. Ngayon mga bata, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad na tinatawag na hanapin at tipunin na kung saan kayo ay hahanap ng mga materyales na makakatulong upang magkaroon kayo ng kaalaman sa ating paksa ngayong araw. Ang mga materyales na pwede ninyong hanapin at tipunin ay katulad lamang ng mga larawan, artikulo, mga presentasyong multimedia o mga videos na makikita at mahahanap nyo sa Google o sa online na kaugnay sa ating paksang mga pangunahing likas na yaman. Pagkatapos nyong maghanap at tipunin, ito ay gagamitin natin sa ating susunod na aktibidad. Ngayon mga bata, ito ang mga halimbawa sa mga materyales na pwede ninyong tipunin. Naintindihan ba? Mabuti at ngayon bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paghanap at pagtipon sa mga materyales. Tapos na ang 5 minuto mga bata. Tayo na't dumayo sa ating susunod na aktibidad at huwag niyo kalimutang ihanda ang mga natipon ninyong mga materyales. Ngayon mga bata, ang ating susunod na aktibidad ay magkakaroon kayo ng isang pangkatang talakayan. Natatandaan niyo pa ba mga bata ang 4 na pangkat na binigay ko noong huling pagkikita natin? Natatandaan niyo pa ba ang 4 na pangkat? Mabuti naman at naalala niyo pa ang ating o ang 4 na pangkat. Dahil diyan, batid ko'y nakagawa na rin kayo ng inyong mga group chat? Nakagawa na ba kayo? Dahil naaalala ko noong nakaraang pagkikita natin na nagbigay ako ng isang paalala na kung saan kayo ay gagawa ng inyong group chat ng inyong mga kapangkat na kung saan ito ay gagamitin natin ngayon sa ating talakayan. Nakagawa na ba kayong lahat? Magaling mga bata at ngayon mga bata, ito ang inyong gagawin sa ating aktibidad na pangkatang talakayan. Sa bawat pangkat, gagamitin ninyo ang inyong group chat para sa pagbabahagi sa mga natipon ninyong mga materyales sa nakaraang aktibidad. At pagkatapos, kayo ay magbabahagian ng inyong mga idea at kaalaman sa paksa batay sa nakalap na impormasyon sa mga materyales na inyong natipon sa loob ng 8 minuto. Pagkatapos ay pumili ng isang miyembro sa grupo na siyang magiging representative na siyang maglalahad ng kanilang natutunan
at nauunawaan sa pangkatang talakayan. Ang bawat representative ng pangkat ay magbabahagi base sa mga sumusunod. Ang unang pangkat ang magbabahagi tungkol sa yamang lupa, ang ikalawang pangkat ay ang sa yamang tubig, ay ikatlong pangkat naman ay para sa yamang mineral, at ang panghuling pangkat o ang ikaapat na pangkat ay para sa yamang gubat. Naintindihan niyo ba? Wala na bang mga katanungan? Mabuti naman at ngayon ang inyong 8 minuto ay magsisimula na. Tapos na ang 8 minuto mga bata. Handa na ba ang mga representative sa bawat pangkat? Mabuti at kayo'y handa na dahil ngayon magsimula na tayo sa ikaunang pangkat na siyang magbabahagi ng yamang lupa. Tama, ang yamang lupa ay ang mga bagay na itinatanim natin sa mga lupa o sa mga lupain. Ngayon naman, ang ikalawang pangkat para sa yamang tubig. Mahusay, ang yamang tubig naman ay ang mga makukuha natin sa mga anyong tubig. Ikatlong pangkat, magaling! Ang yamang mineral ay ang mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa. At ngayon, sa panghuling pangkat o ikaapat na pangkat, tama, ang yamang gubat ay ang tumutukoy sa mga likas na yaman na nagmumula sa kagubatan. Mabuti naman mga bata at nakikita kong meron kayong kaalaman at mga natutunan sa inyong pangkatang talakayan at base sa mga nahanap at natipon ninyong mga materyales. Bigyan natin ng palakpak ang lahat ng grupo at ang ating mga sarili. Maaari ninyong pindutin ang inyong virtual clap. Tama, mahusay. Ngayon mga bata, para mas maintindihan ninyo ang ating paksa, suriin natin at talakayin ang mga pangunahing likas na yaman sa ating bansa. Ngayon mga bata, ano nga ba ang likas na yaman? Ano kaya ito?
Ang likas na yaman o yamang likas ay ang pangkalahatang tawag sa mga nakukuha sa kapaligiran ng natural na bahagi ng mundo. Ito ay ang yaman na biyaya ng ating kalikasan. Ang mga likas na yaman ay ang mga bagay na makukuha natin mula sa ating kalikasan at ito ay hindi gawa ng tao, ngunit gawa ito ng ating Panginoon. Ang yamang likas ay ang pangunahing pinagmumulan ng yaman at batayan ng kaunlarang pangkabuhayan. Ngayon mga bata, may apat na uri ang likas na yaman. Ano kaya ang mga uri ng likas na yaman? Ang una ay ang yamang lupa. Ang yamang lupa ay ang mga nakukuha natin mula sa mga anyong lupa katulad ng bundok, kapatagan at iba pa. Ito ay mga bagay na itinatanim natin sa paligid. Ito ay nakakain o nabebenta natin sa iba. Ito ay ang mga yamang likas na galing sa lupa. Mahalaga ito para sa seguridad sa pagkain ng bansa. Mga halimbawa ng isang yamang lupa ay ang mga puno at prutas, palay at bigas, mais, halamang ugat, halamang gamot, mga bulaklak na makikita natin sa mga anyong lupa. Ngayon, ang ikalawang uri ng yamang likas ay ang yamang tubig. Ang yamang tubig ay ang mga bagay na nakukuha natin mula sa mga anyong tubig katulad ng dagat, lawa, talon at iba pa. Ang yamang tubig naman mga bata o ang tubig ay isang pangunahing yaman na nagbibigay buhay at kabuhayan. Ang mga halimbawa ng isang yamang tubig ay ang mga isda, starfish, mga corals or corals, perlas at kabibi, jellyfish, seahorse, pagi at iba pang mga anyong nakikita natin sa anyong tubig. Ngayon naman, ang kasunod nito ay ang yamang mineral. Ang yamang mineral mga bata ay ang mga bagay na namimina at nakukuha mula sa kabundukan o ilalim ng lupa. Ang yamang mineral mga bata ay mahalaga para sa industriya dahil ginagamit ang mga ito bilang hilaw na materyales katulad ng sa mga konstruksyon. Ngayon, ang mga halimbawa ng isang yamang mineral ay ang ginto, pilak, tanso, marmol, diamante, bakal at asbestos o iba pa. Ngayon, ang panghuling uri ng likas na yaman ay ang tinatawag nating yamang gubat. Ang yamang gubat mga bata ay ang mga bagay o hayop na matatagpuan natin sa kagubatan. Ang mga yamang gubat ay mahalaga dahil ang kagubatan ay nagbibigay ng kahoy para sa konstruksyon at paggawa ng muebles at ang kagubatan ay ang tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman na mahalaga para sa ating ekosistema o para sa ating buhay. Ang mga halimbawa ng isang yamang gubat ay ang mga puno, mga orchideas or orchids, ibon, mga hayop, mga halaman at mga insekto. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo bang lahat kung ano ang likas na yaman at ang mga uri nito? Mabuti naman at naintindihan nyo. Dahil ngayon, magkakaroon tayo ng isa namang aktibidad na tinatawag na iorganisa mo, idea mo.
Okay? Ngayon mga bata, sa aktibidad na ito, kayo ay gagawa ng isang malikhaing graphic organizer na kung saan ang laman nito ay ang inyong mga naintindihan at ideya tungkol sa likas na yaman at ang mga uri nito. Ngayon, ito ay isang halimbawa ng graphic organizer na gagawin nyo. Gagawin nyo itong isang malikhain ha? Huwag niyong kalimutan. At dahil dyan, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Tapos na bang gumawa ang lahat? Mabuti naman. At ngayon, sa panghuling aktibidad na gagawin nyo ay isang reflection paper. Kayo ay gagawa ng reflection paper at isulat ito sa isang buong papel. Ang inyong mga sagot o ang inyong isusulat sa reflection paper ay base sa mga gabay na tanong at pagkatapos yung gumawa ng reflection paper, ako ay tatawag ng 3 mga mag-aaral na magbabahagi sa kanilang mga sagot. Narito ang mga gabay na tanong at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot. Tapos na ba kayong lahat? Tapos na ba kayong magsulat at magsagot? Mabuti naman at ngayon ako ay tatawag ng 3 mag-aaral. Ngayon para sa unang katanungan. Ngayon, para sa iyo, gaano kaimportante ang likas na yaman sa iyong buhay at bakit? Mahusay, at nakikita kong pinapahalagahan mo talaga ang mga likas na yaman dito sa ating bansa. Ngayon sa ikalawang katanungan, maaari ko bang tawagin si Johan? Para sa iyo, Johan, bakit mahalagang malaman natin ang iba't ibang uri ng likas na yaman sa ating bansa? Magaling! Mahalagang malaman natin ito dahil ito ay may malalim na epekto sa ating ekonomiya at ito ay mahalaga sa ating pamumuhay. Ngayon sa ikatlong katanungan, maaari ko bang tawagin si Saver? Savior, ano ang iyong gagawin upang mas mapangalagaan at maingatan ang likas na yaman sa ating bansa?
Tama, dapat mo itong pangalagaan upang mapreserba ito at mapanatili ang yaman ng ating kalikasan, hindi lamang para sa kasulukuyan, kundi pati na rin sa ating hinaharap or para sa hinaharap. Ngayon mga bata, upang mas masuri ko kung naintindihan ninyo ang ating paksa ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang maikling pagtataya. Meron akong isi-send na link sa chat box at dito bubuksan ninyo ito at doon kayo mo sasagot sa Google link. Okay? Doon kayo sasagot para sa inyong pagtataya. Ito ang laman ng inyong pagtataya mga bata. Huwag kalimutang basahin ang panuto at sagutan ng mabuti. Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin, buksan ninyo ang inyong aklat sa Araling Panlipunan 4 at pumunta sa pahina 73 at magkakaroon kayo ng isang paunang pagbabasa sa paksang Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan bilang Yamang Likas ng Bansa. Pagkatapos niyong basahin ito, isulat ang mga sumusunod na tanong sa inyong araling panlipunan na kwaderno at sagutan ito. Naintindihan ba mga bata? Meron pa ba kayong mga katanungan? At kung ganon mga bata, naway meron kayong natutunan sa araw na ito at huwag kalimutan ang At huwag kalimutan mga bata na ang mga pangunahing likas na yaman ng isang bansa ay hindi lamang yaman ng lupa, kundi yaman ng pag-asa at kinabukasan. Sa tamang pangangalaga at paggamit, ang mga ito ay nagbibigay ng buhay at kaunlaran sa bawat mamamayan. Salamat sa pakikinig mga bata. Naway meron kayong natutunan ngayong araw. Sa susunod na pagkikita mga bata, paalam at maraming salamat.